ama siya sa kanilang pamilya at ama din siya ng ating istasyon. Tawag sa kanya, a manager. Oo. So, syempre, sino ka nga ba? Sino ka nga ba? Oo. Yeah, so welcome mga idol! Ito na naman tayo sa sa ating podcast nga dito sa IFM Baguio, ang Basta Podcast. At syempre nga, wala po tayo sa stasyon ngayon. Wala. Oo, kasi para tayo hindi po siya stasyon ngayon. Isa po siyang bodega. Oo. Yun po ang IFM Bodega. Serious. Ay, bodega. Oo, kaya naman tayo ay nabisita dito sa isang cafe dito sa Luzon na Baguio, at yan nga ang Blend Lab Cafe and Micro Roastery. Dito yan syempre sa may YMCA lobby dito po sa Session Road. So syempre bago siya yung YMCA building, malapit siya sa SM, no? Dito lang sa may magkakatabi yan, Cup building, and then also post office loop. Ayun, post office loop. At syempre, pagpasok niyo po sa YMCA lobby, diretso niyo lang makikita niyo na po ang napakagandang location po ng Blend Lab. It's very cozy. Very chilling. True. At saka mamaya nga antabayanan natin dahil kumbaga, anong tawag dito, yung papatihin nila sa atin yung mga hindi pa natin natitikman. Totoo. Kasi hindi kami nagkakape eh. Lalo itong guest natin. Kakape yan. Guest talaga. Pero ito yung first time na mag-podcast, no? Actually, oo. Kasi kung nagtataka po kayo kung bakit, kakatapos po natin i-celebrate ang Grandfather's Day. Grandfather's Day. Hindi, wala. Siyempre, joke lang yun. Kaya naman, siyempre kakatapos nga natin gunitain ang Father's Day. Pero hindi naman natatapos sa isang araw ang Father's Day. Totoo, dapat araw-araw, yun sabi natin ng Mother's Day, dapat inaaraw-araw natin yung mga ganitong araw. Araw-araw yung ganitong araw. Lalong-lalo na ang tatay minsan araw-araw din ang pumapaldo eh. Oo, at saka hindi lang minsan, araw-araw silang ama, di ba? Parang magmula nung lumabas ka. Lumabas sa sinapubunan, gano'n. Yun na. Tininabaho na nilang maging ama araw-araw. So, syempre, ang ating idol Billy, hindi lang din siya isang basta-basta ama kasi ama siya sa kanilang pamilya at ama din siya ng ating istasyon. Tawag sa kanya, a manager. Oo. So, syempre, sino ka nga ba? Oo. Bilang isang ama, parang paano ba yung pagiging ama mo, Kuya Billy? Paano ba yung pagiging ama mo? Oo. Yung ama mo. Paano nabago ng fatherhood? Parang seryoso. Ha? Oo nga eh. Madamdamin natin. Oo, kasi first time. Kailangan ba ng taste? Parang kumbaga, syempre, tawag nito, pakita natin na hindi lang tayo pang joke. No? May mga times din, mga seconds na nagiging seryoso. Pero yun nga, parang syempre, para sa isang lalaki, parang hindi naman sa parang yun yung pinnacle ng achievement mo. Pero parang syempre isa yun sa mga pinapangarap. Kumbaga, ano ba ang sabi mo? Ang sabi ng pagiging ama, paano ka nabago nito? Ay, sobrang laking pagbabago. Kasi ilang inch yun. 12 inch? What? Hindi, malaking pagbabago kasi noon, inom dito, inom doon, barkada dito, barkada doon. Guiding. Oo, pero nung nagkaasawa na, ay, syempre, kailangan na natin mag-level up din. So, kung dati, hindi ako nagluluto ngayon. Araw-araw, luto. Araw-araw, linis. Yan. Talagang ganun. Yun lang. Ganun pala sa araw-araw na ginawa ng Diyos. Halos pare-parehas lang. Yung pangyayari sa buhay ng isang ama. Pero, syempre, dumarating din sa mga instances na meron nagkakaproblema. Pero, step up ko pa rin. Parang haligi ng tahanan ko. True.
ikaw yung parang support systems. Kung dati sa barkada ka support system, yan sa family na. Yung tipong barkada support yung mga nakahatid ng lasing. Ganun ba yun? Ay, Diyos ko, may Ako yata ganyan. yun. Charot lang. Oo. So, syempre, parang sino yung mga syempre, of course naman, isa siguro sa mga role model natin, mga sarili nating ama. No? So, paano paano siya naging simbolo or parang modelo mo bilang sa isang pagiging ama? Si Erpat. Well, actually, sa kanya ko nakuha yung hilig ko sa pagluluto. Akala ko pag-inom. Dito siguro. Tunay na kapampangan. Oo, charot. Ay, aminado. Parang barkada lang talaga kami. Pero hindi pinangarap sa anak ko yun. Nang babarkada siya o yung mag-inom? Pareho. Ayun dahil. Yun, palaging kasi lumaki ako sa palo, mga idol. Oo, talagang palo kung palo. Andyan na yung hanger, 2x2, or kung ano ba. May iba kayo pala, ibang 2x2 pala yun. Ikaw ba yung worst na pinalo sa'yo ng tatay mo? Ang naalala ko, Juan, sinturog. Alam niyo, ako talaga, ito yung worst. Pero yun lang din talaga yung tatandaan ko time na pinalo ng tatay. Flex natin kung anong mga worst. Ay, ako pa nung kasi yung sa amin nung sa tinitira namin, bayabas, may puno ng bayabas. So, ay, grabe. Alam mo, kahit alayo na tinatakbo ko, abot na abot siya pa rin ako kasi ang haba nun. Hanggang extended ba? Parang antena ba yun? Yung panungkit niya, so mahaba talaga siya. Tapos, alam mo yung pumasok ako sa bahay, pumasok din si Papa. Kumbaga isang hawi lang ng gano'n, abot na abot na gano'n. Oo. At saka totoo na parang yung generation natin, ka-generation ko ako yun. Hindi, parang tayo yung last na generation na napalo ng mga magulang. Kasi ano na kasing tawag, corporal discipline. Oo, parang gano'n. Ba talaga pag nabutan yung martial laws? Wow. Corporal. Kaya pala. Pero ano ba yun? Naging malaking factor ba yun nung tinuturuan ka ng father mo na madisiplina at the same time ikaw din ba kayang-kaya mo kayang gawin yun kay Junakis mo ngayon, kay Carl? Hindi ko kaya. Kumbaga, kabaliktaran ako. Takot ko Very siyang soft. paluin. Ikaw yung takot sa kanya. Takot pa akong paluin. Kasi yung mga bata ngayon is parang, yung mga generation is talagang ibang-iba from sa mga, aminin natin, batang 90s. Oo, yung mga panahonan ko. Ibang-iba talaga ngayon. Masyadong sensitive yung mga bata ngayon compared mo before. Yun nga, nandun pa tayo sa pinipingot dito, kung may patilya kayo. Yung patilya. Yun naman hindi ko na naranasan. Nilipad ako nun pag ako Gumagano talaga. Diba? Mapataas ka. Oh my gosh. Yung tipong minsan pa nga, kung lang mag-diaper ka para hindi ka maihi. Sobrang sakit. Grabe. So, ako ngayon, kabaliktaran. So, instead of papaluin mo, kausapin mo. Ganun ko siya inaano ngayon. Ganun namin siya minomold ngayon. Pero ang kinaganda naman kasi sa mga kabataan ngayon, pag kinakausap mo naman, nakikinig. Yun nga lang minsan kasi, paglalaban din nila yung mga gusto nila. Yun din naman yung parang talagang alam din nila kung paano ipagtanggol. Oo. Sa ipagtanggol yung mga sarili nila. Pero in a way, for me, I think that's still good. Kasi, kumbaga, hindi na sila takot sabihin kung ano yung nararamdaman nila. Very outspoken. O, kasi kaya actually, kunyari namin struggle din. Hindi naman like super struggle na gano'n. Pero parang medyo yun nga, hirap din kami mag-open up sa parents. Kasi siguro baka iba kasing ma-interpret nila dun sa sinasabi. Oo, kasi parang yung parang gusto mo lang naman sabihin na nasaktan ako dun sa sinabi ko, tapos sabihin, nag-a-attitude na naman. RTU lang din. Oo, mga Which is, yun naman gusto ko kay Carlyle ngayon. Na super open. Kapag meron siyang nararamdaman, hindi siya dadalawang isip. Sasabihin niya kagad kung ano yung ayaw niya or kung may gusto siya, ganun. Nice. True. At saka dapat talaga na natututunan yung mga ganyang bagay sa loob ng tahanan. Kasi kapag parang yung kumbaga, syempre, dun ka na momold dun ka, alam mo yun, para kapag nasa labas ka na, nasa society, cruel world mo. The reality. Kumbaga alam mo na kung paano pakitunguhan din yung ibang mga tao. True. Yung ka naman, kuya, parang ano yung
sa pagiging magmulang pinanganak si Carlisle hanggang ngayon na nasa 364 years old na siya. Wow. Sorry. Vampire pa lang. Vampire pa yung anak ni Kuya Billy. No? Si Moises. Moises. Hindi pala vampire. Propeta. Moises. May two sila, gano'n. Charis. And then, parang yung mga naman, parang surprising na mga experience na, ganito pala maging ama. Mga ganun yung ba? Yung mga minsan overwhelming or experience na, Or in the first place, na-overwhelm ka na ba so far with Carlisle? Or sa yun nga, sa experience mo bilang isang ama na. So far. Kasi nung kinasal kami, parang minindset ko na ito na yung magiging mundo natin ngayon, Billy Boy. Wala ka na dun sa old era. Dito na tayo sa new era. Ano ganun. So parang wala naman masyadong pagbabago kasi yun nga, minindset ko na kaagad. And lahat ng pangaral ng tatay ko noon, na-apply ko ngayon. And ina-apply ko rin kay Carlisle ngayon, sa anak ko. Ayun. Totoo. Actually, yun din yung... hindi pa ako ama ha, mga idol. Pero yung ikaw naman kasi, panganay ka din. Oo. Kaya mostly, pag wala si father, ikaw yung nag-handle sa mga kapatid. At saka parang, nung bata nga kasi kami, nung umalis si mama, so bilang panganay, parang I need to step up. Yes. Incoming grade 4 or grade 5 ako nung umalis si mama. So parang ganun ako kabata na parang kailangan ko na gumising ng maaga kasi alam mo yung ganun. So parang in a way medyo hindi naman sa ako yung naging ina kasi may mga kasama din naman kami mga pinsan that time. Pero yun ngayon parang kailangan ko ring parang medyo maaga akong namulat sa responsibility. Ganun. Pero yun nga kaya parang ano yung sasabihin ko na? Yes. Nakalimutan. Pero yung parang point out ayun yung parang yung mga pinagsasabi sa amin ni Papa nung mga bata kami, teenager, ganyan. Parang ngayon ko na niliwas, kung sana ginawa ko yung mga sinabi ni Papa nung natry mo na bang magano na overwhelming yung tipong kuwan? Yung ginawa sa'yo, parang sinuway mo. Tapos parang na-realize mo na, ganun pala yung feeling. Yung parang feeling ka pala ginawa ko. Ay, wala pa naman. Wala pa naman. So, parang nasusunod pa rin yung itinerary mo. Kumbaga sa Holy Spirit, Kuya Billy, tapos kami ni Billy. Yung pangalan niya nga di ba Billy? Makita mo yung responsibility. Diba? Responsibility, So, kung di ka naman masyadong nagulat, ano naman yung Kuya? Parang medyo kinakatakot mo na mangyari na hindi naman natin ipagdarasal pero ano yung parang fear mo ngayon bilang isang ama? Bukod sa babarkada yung mapagalitan ni Mrs. Kropek. Kropek. Ang kinakatakot ko siguro yung yung mamatay ako na mas maaga na hindi ko pa siya nakikitang settled. Yeah. Parang feeling ko lahat ng magulang yun yung fear. Kaya nga actually ako rin parang medyo natatakot din ako sa part mo. Kasi syempre yung senior na rin si father kung ganyan. So parang hindi pa naman wala namang sa amin magkakapatid. Wala kami mga relasyon sa buhay. Nag-asawa lang. Parang lahat nga yun ang tanong sa akin parang kailan niyo bibigyan ng apo yung tatay niyo? Ganyan. Kayo po bang bibili ng gatas? Minsan maririndig ka na pagwan. Lalong-lalo sa edaran natin. Na single ka, no? Parang tipo, oh my gosh. Parang oo nga. Medyo nandun na rin ako sa part na dapat sa edad kong to may isang anak na dapat ako. Pero wala Wala pa. Wala pa. Kaya sa mga gusto po mag-apply. Seriously? Anak? Kailangan ko ng baby maker. Baby maker. Pero paano mo ba, how will you define kuya na yung para makita mo si Carlisle na stable na siya? Ano yung mga parang parametrics? Parameters. Mga ganun. Kapag nakita ko ng siya, kaya niya nang tumayo sa kanyang sariling mga paa. So naka-wheelchair siya ngayon. Joke lang. Nakakad pa lang. Gumagapang ba siya? Pinaalalayan ko. Pag nawala na yung tungkod. Ako yung tungkod. Kumbaga yung parang
nakatapos sa pag-aaral. Yan, may sarili ng trabaho. Manager. In short, may apo ka na, mga ganon. Oo. Siguro Ay, na. nice. Carlisle, alam mo na may checklist ang father mo. Giging ano to, Coach Ansay to, pag lolo to. Ano, parang feeling ko si Kuya Billy parang pagiging lolo, kung gano'n niya nai-spoil ang Carlisle nga ro. Siguro, parang feeling ko mas sa apo, no? Kasi parang ganun yung mga kwan eh. Parang si Lolo Cropek ba? Parang ina-spoil niya rin ba si Carlisle ngayon? Hindi. Ang hindi lang niya nagagawa sa apo niya ngayon na hindi niya ginagawa niya sa akin noon is yun din, palo. So yun na siya, in-spoil na Talaga pala. din naman. Kahit pa paano. Palo. Oo. Hindi kasi sa kwan din eh, parang yun yung lahat na tanong. Lahat na parang, sa lahat ng mga naging parents, apo at sa mga magulang, parang tipong, bakit yung apo nyo na pagbibilhan nyo ng mga ganito, kami noon, ganun yung mga... Diba? Pero, well, parang iba rin, parang nasa panahon din kasi syempre mas mahirap ang buhay noon. Yes. Kaya parang literal na ang isang kahig, isang tuka. Yung iba, mga ganun bagay. Pero, Parang yung ano, yung tawag dito, yung way of comfort nila nun, iba yung pagkakaintindi, it comes with hardship. Ngayon kasi yung comfort literal na you have it eh, tapos be resourceful na lang kung paano mo ba ito igagamitin. totoo. Saka yung parang, yun nga, resources din na parang kung noon kasi, ilan kayong papakainin nila. Ngayon, na ikaw, may anak ka na, may trabaho ka na. So parang sila na pension na yung na kaya din naman nilang buhayin yung sarili nila. So may extra pa silang pwedeng ibigay sa mga apo nila. So Sana all. diba? Kumbaga minsan nasa resources na lang din yan. Ganon. So kayo naman ni Carlisle, kuya, parang ano yung mga bonding moments nyo ngayon? Lalo na ngayon na pa-teenager na siya. Teenager na ito siya, no? Wala pa. Pa-teenager pa lang. Ay, maghanda-handa ka dyan, kuya. Sa Puberty is waving. Oo. Well, ngayon actually, ano siya eh, sobrang, di ba, big boy. Malaki. Pero, ang tawag namin kasi sa kanya is gentle giant. Napakalambing. Kahit na ganun kalaking tao, napakalambing. So, pinaka-banding namin talaga is yung, ako kasi hindi ako marunong sa cellphone na yung mga Gadgets. Mga gadgets ngayon. Yun. So, ang pinaka-banding namin is sports, yung badminton, basketball. Sabi niya, di ba sa cellphone, tapos biglang sports. Ano ko, gadget. Sports. Sports yung pinaka-banding nga namin. Tapos, yung TV. Ayan. So parang mga nanonood. Kayo naman din. Parang ano ba yung bonding moment yun ng tatay? Ay, yung sa aming kuhan, mostly jamming. Kasi pag sa akin naman, sa kwento ko naman, kuhan, tsaka niya ako na halos yung mga talent niya before. From pagsusulat ng tula, gitara, drawing, and everything. Which is yung drawing, namana namin halos lahat. Kami magkakapatid eh. Yun yung madalas na jamming, yung madalas na band din namin jamming. Tapos ano yung kuhan, mostly na inakanta namin, Father and Son na kanta, Cat Stevens. Mga ganun. Tapos sa drawing naman, minsan, bibigay pa siya ng advice pa niya, mali yung kuhan mo, mali yung guhit mo. So, mga ganun. Kasi kuhan siya eh, hindi naman sa frustrated architect. Yung kuhan nga, yung ating ko architect na rin. Yun nga, parang kuhan eh, civil engineering siya, pero na-apply niya yung mga pagdodrawing sa course niya before. Architecture tong ito. Well, hindi naman. Mga once a month. Kayo ba? Ano ba yung banding niyo? Prayer meeting. Kasi pastor nga naman yung tatay mo. Hindi, promise, ganun yung, kung kahit nung bata pa kami, parang ang mga Bible, ang mga bedtime stories namin noon, mga Bible stories, ganyan. Tapos, pag ito yung mga prayer medyo meetings, soft stories ng Bible. Alam mo ba yung na natatandaan ko pa yung ano tawag nito? Ilang taon kami noon, even before kami pumasok ng elementary school. Titipunin ni Papa yung mga pinsan namin sa side niya. Tapos magpapa-prayer meeting siya na ipag-pray natin, si Tito Keme, yung lolo't lola nyo, yung family, mga ganyang bagay. Tapos alam mo kung ano oras kayo matatapos sa prayer meeting? Gabi, di ba after dinner? So most likely mga 7 or 8 kami mag-start. Matatapos kami alas 10, alas 11. Kaya pero parang kaya minsan parang noon pa matutulog na kami Sunday bukas. Kaya pala ngayon nasanay ka na rin magpupuyat. Pero parang
parang in a way, parang na-appreciate yun kasi yung mga prayers niya before, ngayon, nakikita, parang May ano siya. naani na ngayon na yung generally Manifested. Oo, parang yung family namin, halos lahat naman kami po, may kanya-kanya na kami mga simbahan na pinupuntahan. Parang okay yung relationship. Hindi perfect hindi perfect. Pero Nobody's perfect. so far so good naman yung pegnokan. Kaya parang sabi ko na prayer really works and parang yun yung isang proud ako sa tatay ko na parang okay yung family namin dahil sa mga panalangin ni Papa noon. Kaya pray every day sa Yes. Totoo yan. Kasi kahit kami noon, Ikaw ba tinuturo? kabataan, everyday nagro-rosary kami. Ngayon ba tinuturo mo kay Carla yun? Ang gusto ko naman kay Carlyle, he always reminds us to pray. Very nice. Kaya pala takot ka sa kanya. Hindi siya matutulog na hindi nagpe-pray. Hindi kakain yan, hindi Very good. nagpe-pray. Daddy, let's pray. Siyempre, nanonood pa ako, no? May pasok siya, kinabukasan ko naman. Punta na siya sa kwarto. Lalabas ulit. Can we pray first? Can-try ako, pause. Totoo. Priority, no? Priority, Correct. which is nice. Oo, so actually yun ngayon parang gusto ko rin na ibalik sa sarili ko na yung kasi ngayon pag magpe-pray na lang ako kapag kumakain, kapag nasa bahay, pero pag nasa labas, syempre gutom ka na so parang kain ka na Thank you, Lord, na lang. Oo, thank you Lord na lang yung prayer. Buti nga minsan naaalala ko pa mag thank you Lord minsan hindi din. Mga ganong Mag-aaway ka muna. Kasi gutom na gutom. pero yun nga parang yun din yung inaway na parang magandang matutunan din sa mga bata na parang nasaan na yung mga ganong part Yung faith itself. at saka yung parang talagang isinasabuhay nila kung ano yung mga tinuturo ng mga magulang. Yun. True. Regarding naman sa mga oras at paglaki ng mga bata, parang ano yung memory mo kuya na hanggang with Carlyle hanggang ngayon hindi mo pa rin nakakalimutan? Parang ano yung pinaka tumatak? So far. Kasi, syempre, magbabago yan. dadami na yan pati teenager na yung anak mo Maalam na dito dun sa teenager part hanggang 20s na yan. Totoo din. Ano ba? Marami. Pero yung ano lang is, Daddy, when will you stop to smoke? Yung concern niya about your smoking. Oo, yun ang pinaka ano sa akin na hanggang ngayon hindi ko pa natutupad. Try mo rin kaya Kwan. Try mo rin mag-vape. Yung dahan-dahan lang ba? Para hindi din mabigla. No? Kasi di ba sabi nila may withdrawal symptoms din yun. Yung sa part ko before, may withdrawal symptoms talaga ako. Kasi since nung nag-college, hanggang patapos nung college, di ba sabi ko nga 5 packs per day. Grabe. Ang Ganun. buti na lang hindi mo yan Tapos- nagagawa ngayon. Tapos next year magsasampung taon na ako, hindi na nag-iossi. Yung pang decade ko na, decade stop ko na yun. Tapos yun, ang withdrawal symptoms po kasi talaga nun, literal na bugnutin ako nun. Yung hindi naman sa bugnutin, literal na medyo may pagkapikunin ngayon. Tapos di ba may relationship pa na talaga namang nasabay pa nun na kapag may away kami, literal na ang dami-dami nagtitrigger and overthinking. And then, mga ganun withdrawal symptoms. Bukod dun sa, syempre, sa physical na pagsusuka, insomnia, mga ganun. Yung panginig ng kamay. Kasi yun, Yes. yun naranasan ko na. Pero ako naman kape. Kape. Kasi yung kape namin before, like talagang roasted beans. Yung roasted beans. Oo, tapos Kwan. Munggo gayam. Munggo pala munggo. Uy, pero di, alam ko parang may kape atang munggo. Yes. Kasi pati nga kanin nga, rice nga yun. rice coffee May nga. coffee rice. May rice coffee na. Pero yun nga, parang nung time kasi na yun, nung pinapagawa namin yung bahay. So, So, syempre, hindi ka nagkakape dito. magkakape pa rin. Syempre. hindi. Syempre ko lang. Oo, blend lab na to. Ayan. Pero yun, Ginagawa parang yung nung bahay. ginagawa yung bahay. So, parang kung ano yung kakapihin nila, kakapihin din namin sa bahay. So, parang yun. Tapos, nung tapos na yung bahay, tapos wala na rin kaming, hindi na kami nagbabudget for kape. Balik na kami sa Regular. yung regular na pan. So, as in yung parang yung hirap ako makatulog, nginigin talaga yung kamay ko. Pero mas malala nung time na yun. Kaya sabi ko, isang linggo din ako na ganun. Yung talagang yung parang pinigo, parang gano'n. As in, super yung magugulatin ako. kulaktit, ganun. Oo. Kaya sabi ko, ganun pala yung mga withdrawal symptoms. Pero hanggang sa, parang yung katawan ko na lang din yung nasanay. Na ganun. Kaya,
okay pa yung kape, pero yun nga, sana kami din, wish din namin yun sa'yo, kuya. Yung pag-iossi. Ayan, nakikita naman ka din na dahan-dahan. Yun naman din, yun di, at saka yun din mahalaga, hindi na, although may mga iba talaga na binibigla nila, pero malala nga yung withdrawals. Pero again, in the long run is yung sana matigil na. Sana ha. Sorry. So far yun naman yung yun yung mga concern ni Carlisle sa'yo na unforgettable. Pero meron pa ba iba? Bukod doon sa mga daddy stop your cigarette na Bill Moco. Actually, yun din isang kaya yun ang pangalan niya talaga Billy Moco. Daddy Bill Moco. Ako yata niya ugali ko. para feeling ko nga kung na ngayon ang bilian na nga ata ni Carlisle ngayon is via yung sa mga app. Shopping app. May sobrang gugulat ako nakaalis na ang Kuya Billy sa opisina ngayon. So, bigla may darating, order po for Kuya, bayad na po. Ay, hindi pa po sir, COD. Buti naman hindi pa naman tayo dumarating sa part na lagpas 600 ay 1,000. Kasi kapag ganun kuya, i-Gcash mo na lang. Kasi ganun yun minsan parang, si Kuya Billy hindi pa siya nag-iwan ng pambayad. Kaya sabi ko, alam kaya niyang may pupunta pala dito mga kan. Kasi nung last yung 600, nakita ko parang kinakap akong gano'n, tapos parang siyang laruan. Sabi ko, ay order to ni Carlisle. Pero ang tanong nga ba yun sa mga orders na yun, ano yung for leisure or for learning iba? Leisure lahat. Leisure. Siguro kasi parang talagang mga Beyblades, mga ganyan sample. At saka yun nga, parang siguro parang hindi naman siya badly behaved na bata. So parang feeling ko yun na lang din siguro yung masasabi kong nasa naughty list niya. Hindi, tsaka price kasi niya yun. So, every time na may bibilihin ako para sa kanya, price yun. Or sa academics niya. May maganda siyang nagagawa, kaya nabibili. Which is actually kinda good kasi sa mundo, kahit na maganda yung ginagawa mo, parang kung kinapang sa akin. Pero yung iba kasi yung sa atin naman sa generation na, iba kasi yung, kasi may tawag dyan yung conditioning ba yun? Basta yung parang, reward and punishment. Yung sa atin kasi yung reward and punishment sa atin. Yung tipong kahit literal nga na may na-achieve ka nga lang parang sa atin kasi siguro sa mga magulang natin, parang kulang pa. So tsaka to follow pa yung reward. Totoo. At saka fine din. Yung parang, para sa akin, bata naman ako, ganoon din reward and punishment. Mas maraming punishment. Yun nga, yun Kaya minsan, yung parang reward and punishment. Ganun siya. Yung reward pang, ganun lang. Jollibee lang. Ganun bagay. Uy, pero ang Jollibee noon at saka malaking bagay na yun. Hindi siya pang lunch. Tapos meron tayong pagre-reward na kapag may sakit ka lang, bigyan ka ng crackers or yung mga ganyan. Yung nakakaloka parang, di ba parang noon may sipon ka or something, si papainom sa'yo Royal ata naman or something. Pag masakit yung tiyan ko, tapos gaw-gaw. Yung mga bata ngayon, lalo na yung mga nag-aaral, kapag masakit ang tiyan or may dinalamdam na sakit, nagkaka-face sila. Diba? Yung iba, SB, ganyan. Yung iba, pwede naman dito sa blend lang. Dito na lang, mas malapit dito. True, ayan. So, mabalik tayo sa mga katanungan natin. Parang, nakikita mo ba yung sarili mo kay Carlisle, kuya? Or parang yung mga time na, shocks ako yun Pinagawa ko si Carlisle. Nakikita ko si Carlisle. Yung bili mo ko yun, madalas kong maano sa kanya. Ay, tipong sobrang malapit na yung height nila and everything. Naka-eyeglass na si Carla. Akala ko si Kuya Billy one time. Kuya Billy, pagkaharap niya siguro siya daddy. Carlisle pala yun. Ang nakakaloka niyan, may kuya nga si Carlisle, di ba? Pero mas matangkad siya sa kuya niya. Si Idol Atom. Kasi yung mga matatanda Ayan, so yun, parang, kasi parang ikaw ba, parang, ikaw naman din, parang, in what ways do you think na nasa buhay mo yung tatay mo? Sa akin, very pagdating sa, hindi naman sa very chilling pagdating sa problema. Yung tipong sinasarili ang problema siguro. Kasi ganun minsan siya Pero, papaparinig yan. pag may gusto siya,
hindi niya sasabihin direkta eh. Ipaparinig niya lang na, parang ganda ng ganito. Okay, para sanang magkape. Oo. Among tikas to nga eh. Ganun pa eh. Tapos may description pa eh. Noong una, hindi ko pa kuhan, hindi ko pa gamay na gano'n na ano. Pero ang yun nga eh, yung open communication at kahit pa paano, na ano niya naman na so far. Pero yun naman yung minsan naisasabuhay ko sa part na sinasarili ang problema. Ganun. Ako naman siguro parang yung si Papa kasi parang for me ay parang leader kasi siya in a way. So, like with our family. Sabi nga natin kanina, pastor nga. Sa church. So parang yun sabi ko na so may si Papa talaga is na for me nakuan ko rin yun. In a way na isabuhay ko naman kasi para most of the time leader ako sa mga sa school. Nakikita naman namin sa station. Yes. Minsan pa leader yung minsan absent nga lang. Oo. Kaya this year lang ako masyado nag-absent. Pero malala. Isang buwan. Pero okay lang yun. Understandable. Ayan. So, dito naman tayo. Parang actually papunta na nga tayo sa mga medyo last questions natin. So, ano yung gusto mong legacy bilang isang ama kay Carlisle na maiwan? Parang ano yung gusto mong matandaan niya sa'yo? Or lagi niyang bubuhatin or idadala niya sa mga mga journey niya. Hanggang sa siya naman yung maging ama at lolo. Ay, syempre, gusto ko yun pa rin, yung prayers pa rin, takot sa faith pa rin. Dahil wala siyang ibang magiging kakampi kundi ang Diyos. Yes, totoo yan. Yun lang. Yun lang din gusto kong yung legacy na maitatak ko rin sa kanya talaga. Always have faith. Tipong na in every walks of your life, carry your faith with you. Parang na tipong mawala na lahat kung sakali, iwag lang yung tiwala mo sa Diyos. Yes, correct, exactly. Kasi parang yun nga parang ang kumbaga ang hope. Kasi parang yun nga parang parang hindi na dapat. Oo. Pero yun yung tanong kumbaga mahirap kasi ngayon is yun yung never sana tayo mawala ng pag-asa kasi kapag wala ka na nun talagang iisipin mo talaga yung mga to end things. Yes. Kaya hindi lang sakit dito end things eh. Parang yung tipong pag lost hope ka na talaga, blinded ka na ng mga bagay-bagay, parang mas gusto mo nang i-prioritize yung gumawa ng mali. Which is adding it to the parang nag-adadagdag ka lang ng problema sa isa pang problema. Parang gano'n. Pag wala ka na talaga hope. Ngayon, pag may faith ka kasi parang literal na it will always carry kahit yung problema mo. Minsan, nandun lang kasi solusyon yung sa problema mo. Hindi lang talaga kasi natin nakikita. Yan, dalangan ng kakawalan natin ng pag-asa. Nakala natin wala na. Pero at least meron pa yung glimmers of hope na maliit pa lang. Kaya parang sa atin naman siguro lahat na pag may pagmamahal sa pamilya. Minsan yung hope na kine-carry natin. Na pag natandaan natin na, ay, sige, para sa pamilya ko. Minsan yun yung yung magbibigay sa ng courage. Baka may in addition pa. agree naman ako dyan. Yun na sa akin. Tsaka if ever man, ikaw ba, kung napapanood to ni Carlisle, pero yung nasa 20s na siya, ikaw ba, ano bang gusto mong sabihin sa kanya? Yes, narito ang yung 20 years old na anak. Bigla siya pumasok. Time traveler pala ang person. Bigla siya pumasok. Ano ba? Kapag na-surprise ako sa tanong niya. Wala ba dyan? Siyempre, thank you for coming to our lives ni Mami. Hopefully, ay 20 years old na pala siya, no? 20 years. Wala ka kasing kapatid, so sana magkaroon ka. Pero just in case mapanood to 20 years from now. Tapos meron na siyang kapatid. Meron ka ng kapatid. Pero eto na rin siya ngayon. Kasi napasok mo. Ituro mo rin sa kanya kung ano yung mga itinuro ko sa'yo. Tinuro sa namin sa'yo ni Mami. Ayan. Always pray. Be responsible in everything that you do. And always be sweet as you are. Hanggang sa maging tumanda ka. Ganyan ka pa rin kalambing kay Mami at kay Daddy.
Yes, parang kwan din naman. Feel ko naman, ganun pa rin ang ating Carla sa inyo. Kasi parang ako parang nakita ko naman in a way, parang nakakasilip sa family dynamics sila Kuya Billy. Parang in a way, ito yung parang yung family nila parang family and barkada na rin. Yun pa. Saka isa pa pala na yung mahabol ko pala, yung isa pang lumatatak sa akin, minsan ako na yung mismo nahihiya. Sa laking tao lang gano'n. Out of nowhere, magsasabi, Daddy, I love you. I love you. Ay, na-awkward ka ba pag gano'n? Hindi naman, pero minsan nakakahiya na rin. In a way, parang nakakahiya, pero hindi kasi ako sanay na gano'n. Oo, kasi yun yung parang din. na pag hindi kasi kayo expressive as a family before. Yung mga salitang mabigkas mo nga lang yung I love you, parang medyo, parang may mali, parang hindi ako doon. Parang bago yun Parang naninibago pa eh. Pero ngayon ko na lang din nasasabi yun na actually sa parents ko ganyan. Thank you, I love you. Ngayon mo lang na re-realize, ngayon mo lang na maybe because of kay Carlyle din na from time to time saan ganyan o kaya ba nabuhugas ka lang ng plato biglang yayakap lang sa'yo sa likod mo gano'n ganun yung sinasabi ko sweet yung tipong kuhan siguro dala din siguro na love language na ini-introduce sa atin siguro mostly kasi siguro sa atin na before nga dahil lumaki nga sa palo ang love language natin physical abuse hindi physical touch pala Physical abuse talaga. Physical touch. Hindi naman sa hindi naman ibig sabihin na pinapalo ka nilalambing ka. Pero yung kwan ba, in a way na parang kang parang acts of service na lang din na wag kang pumunta sa ganito kasi mapapahamak ka dyan. Kung parang inuunahan na nila kasi. Kumbaga, karinyo brutal. Mahal ka nila, mahal na mahal. Yung talagang, mahal kita! Ganun. May bugbugan muna. Mga ganun ba? Action star pala siya. Parang, yun yung point ko kay mama. Kasi kay papa at kay mama, si mama yung parang mas physical naman siya. Alam mo, pag sa tawiran, para for example, tatawid kayo, tapos nag-red light na ikaw, nandun ka pa sa tawiran. Hilang sa'yo, bakit? Di mo ba alam kaya gano'n na siya sa kwan. Parang pinapagalitan kayo na way kasi syempre, ang bagal mo. Hindi parang kumbaga, nagagalit sila out of concern. Parang hindi yung dahil sa akin. Kaya sabi ko, ang hirap maging batang 90s mga idol. Ano yun? Pero kinaganda siguro nung sa generation din natin is yung yung experimental very experimental Tayong unang sa lahat. Totoo. Lahat ng comfort na ngayon na meron yan. Even yung mga love language yun, pero sabi ko na, hindi ba parang, kaya, hindi ba sabi nila ang love language, dapat either kapareho mo or kalapit ng love language mo para ma-realize mong, mahal ka pala niya. Kasi, alam mo, bigay ng regalo, tapos ang love language niya pala, words of affirmation lang, sabi mo lang na mahal mo siya. Thank you, Magay, ang pag-gratitude ng gratification. Kaya parang, bakit hindi nila realize na mahal ko siya? Kasi, you're not speaking the language. Kaya parang, for me, importante din talaga sa mga magulang. Especially, thankful na lang yun nga. Parang kasi nga, ngayon lang natin na pag-aaralan. Ganun bagay. So, love language isipin mo Ilocano ka, Bisaya siya. Hindi mo makaintindihan. Hindi talaga. Layo bigla. Parang, ginihugma. Mga ganun. Charis. Cut ko yun. Oo. Kay Noro. Charino. So, last question na lang siguro natin. Ano ba sa inyo ang matatawag na isang idol tatay? Or tatay na idol? Ilang natin si Kuya Billy. Ako muna mag-start. Siguro para sa akin, idol ang isang ama kapag yung kumbaga selfless. Na parang kahit siya na yung maghirap, wag lang yung pamilya niya. Kasi, di ba? Hindi, parang, kasi ganun yung ganun nakita ko kay Papa na parang, kaya idol ko, parang ang message ko kung sakali kay Papa, kahit kalingkingan lang nung pagiging ama niya magawa ko, feeling ko, best father na ako kung ganun. Kasi, meron yung mga times na hindi siya kakain, mapakain niya lang kami. Ganun. So, yun para sa akin ang isang idol na tatay. Selfless siya. Ikaw naman idol Deo. Yung with guidance na yun, parang literal na
isinasabuhay niya talaga yung ways of the Lord. Literal nagiging guidance siya in the way na basta mapunta ka lang sa gawin mo lang yung tama, may turo na sa yung pagiging responsible, and yung tipong dagdag din yung consistency sa lahat ng bagay, may panindigan, basta tama yung ginagawa mo. At saka kung mali man, tuturo niya sa yung accountability na tipong tanggapin mo yung pagkakamali mo, tapos itama mo ito, mga gano'n. Ganun yung literal na parang in a tatay way, very wholesome yung guidance. Kumbaga, hinuhulma ka sa isang tao na dapat maging ikaw, or hindi man dapat maging ikaw, yung tipong kahit pa paano magiging standard ka ng ibang tao, yung tipong magiging ehemplo ka sa ibang tao. Mga ganun tatay. Although hindi man siguro masyadong naipapakita naman sa amin as sa part ng family namin. Pero may mga kasi, may mga times na parang mapapaisip naman din kami na, ganito yung sinabi sa amin, yung tipong late realization. Pero eventually, ma-feel mo at ma-embrace mo yung idea na yung pala yung ibig niyang sabihin. So at least na dumating kayo sa point na na-realize nyo, hindi yung... Yun yung maganda dun kasi yung realization, it always yung realization na yun is equal to growth. Kapag na-realize mo mga bagay-bagay, ibig sabihin you're growing na. You're learning na parang ganun. Siyempre si ang idol ama. Naiiwan mo, baka speech yan Ayun na. Idol tatay ba? Ito no. Idol ko naman. Saksi kami, kahit nga intern siya, binibaby. Hindi lang kami na para everybody happy. Pati nga chip tama yung mga sinabi ng dalawa. Very selfless, dapat selfless, kailangan sa dating daan, hindi po yung tamang daan lagi. Totoo. Ganun palagi. At saka as much as possible, pag feeling mo na nagawa mo ng lahat, naituro mo, naibigay mo, napag-graduate mo, and everything, doon ka lang matatawag na idol tatay. Idol ko naman. Kasi araw-araw, parang aral din yun kasi parang nag-aaral din everyday. Natututo ka. Hindi natatapos ang pag-aaral, hindi natatapos ang pagiging ama. Hanggang sa ikaw ay, alam mo na, mga idol na. Paisip pa ako sa alam na nila Pero ba kayo, they get the point. Yung pumanaw na. Yung tipong kahit pa paano masasabi mo na, nagawa ko na yung mission ko. Totoo. Parang yun yung kay Papa, parang kay father ko din. Parang, kasi in a way, sabihin, yung bunso na nag-aaral sa amin, tapos parang, feeling ko talagang inaantay niya talaga may magpakasal. Kasi parang may apo na siya sa mga kapatid niya. Parang gano'n. Parang ano kayang feeling na may apo? Oo, kaya sabi ko, pero hindi naman ako or siguro baka nami-miss niya yung magpalaki ng bata. Yung mag-alaga. Kasi di ba ganun pag parent ka, sabihin natin hindi lang basta tatay basta literal na parent ka. Pag bata kasi parang parang gusto mo rin lamang i-instill yung mga naisip mo idea, mga legacy mo. Kaya siguro pag grandparents na, mas marami na silang maibibigay na lessons and knowledge sa mga apo. Kaya minsan yun yung ini-spoil nila. Dapat pala hindi ganito yung ginawa ko sa anak ko. Parang ganun minsan Kaya ayun. Pero we'll get there when we get there. Yes. Ayun. So, papaisip tuloy ako. Parang hindi ko tutuloy alam kung magkano ba ako magpapari pa. Parang ikaw na yung father ng tatay mo. Baliktad, no? Yung kumpisal niya sa akin. Ayun. At yan yung mga idol ng ating Father's Day special para sa ating Basta Podcast. At muli parang pagbati lang ulit sa lahat ng mga tatay, tumatayong ama, gumawa ng fatherly roles. O nag-offer sila ng ostya. Sorry! Hindi, pero yun yung lahat ng mga tumayong ama, happy Father's Day po sa inyo. And of course, kumbaga, ako parang personally masasabi ko lang din kay Papa na salamat sa pagpapalaki sa amin. Hindi, parang yun na parang ako thankful at proud ako na ikaw yung naging tatay ko. Yarn! Ayun, syempre, Diliboy Corrupted with the Shoe. Maraming salamat po din po sa airpot ko na nagpalaki sa akin, nag-aruga hanggang sa
na kung saan man ako ngayon, huwag kang Nandito mag-alala lang. dahil lahat ng itinuro mo ay tuturo ko rin sa apo mo. Sa Carla. Turo mo yung ganito, bili mo. Mag-order ha. Sorry. Ito, yan, bilhin mo yan, mahal yan. Lahat talaga for the best. Ayan na naman, ang sa atin naman, dahil junior lang din naman tayo the second. Yes. Ayan, siguro hindi man namin nasasabi ng madalas, pero mahal na mahal namin kayo kay father namin. Yan, Jaime Buguan. Mahal na mahal namin kayo at maraming salamat sa lahat ng mga talento na ibahagi mo sa amin. Maliban lang sa math. Galing siya sa math, kami hindi. Magaling naman siguro yung fan, si RT. Architect ko. At saka yung si pala panganay kasi accountant nga. Accountancy and financial, mga ganun. Ayun, maraming salamat. Idol ko naman. At kayo naman mga idol natin, pwede nyo rin pong i-share mga idol stories nyo or ang kasagutan nyo kung paano nga ba naging idol father or ama ang inyong mga tatay sa ating comment section yan. Kaya sa oras na ma-upload ang ating podcast at video nga na ito sa mga social media Social medias. social medias natin yan. So meron po tayo sa Facebook, ayan, IFM Space Baguio. At syempre, like at i-follow nyo na rin ang ating, or like and subscribe na rin ang ating YouTube account mga idol. 103.9 IFM Baguio ata. Basta yung, yung bago ha, hindi yung parang binata pa po yung Idol Billy doon. Ito, mai-equal lang natin na sa mga lodis natin nanonood, if ever. Kaya hindi po masyadong active yung YouTube na yun, hindi lang sila mo-access. Kaya linawin lang din sa may mga tatanong pa rin. Yes, kasi kaya po tayo gumawa ng bagong YouTube account. Pero yung naming kasi yung kaya kahit na 103.9 IFM Baguio na ilagay nyo. Makita nyo yung yellow. Yun basta yung profile picture po natin, yung profile picture din po natin sa ating Facebook account, yung yellow po yung background. At meron din tayo sa Instagram at TikTok, search lang IFM Baguio. Ayan. At syempre, maraming salamat po once again sa Blend Lab Cafe and Micro Roastery. Dito lang po yan sa YMCA Lobby Session Road. Ayan, ito po. Yan, actually. At mamaya nga mga idol, ko naman. serve na po nila yung ating mga iinumin at kakainin. Oo, ng mga kwan dito. Are you looking for near-town coffee place with cozy atmosphere? With very accommodating staffs? An affordable, sumptuous meal? Bring your friends and family mga idol and enjoy the taste of true blend. Only here at Blend Lab Cafe and Roastery. At yan yung mga idol. Naku, maraming salamat ulit sa pagtutok po ninyo sa isa na namang panibagong podcast para sa taong ito na sa buwan ng Hunyo. July, ano naman kaya ang pag-uusapan natin? Nutrition month bang? Di ba August yun? Mas banda si Atom dyan para tanungin din natin. Paano bakit ba yung hindi mga ka ways? tumangkad? Uy, grabe. Charot lang, ayan. So yun nga muli, nakasama niyo po ang inyong tropang totoo, Idol Inigo. Ang idol niyong masarap, Bilibay Tropic with the swag. Yes. Ang inyong parang Radyo Bolero Idol Day. And happy Father's Day. Ito po ang Basta Podcast. Bye! There is no power on earth like your Father's love, so big and so strong as your Father's love, a promise that's sacred, a promise from heaven above. No matter where you go, always know you can depend on your Father's love.